So, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa mga Ascended Masters, Holy Spirit, Angels, Archangels. Wait lang, parang hindi nakasentro ang aking... Ayan. Okay, so kukuha po tayo ng messages from God, from Divine, from Ascended Masters, Holy Spirit, Angels, Archangels, elementals, universe, ancestors, spirit guides, and syempre sa mga animal spirits. Syempre, nais ko muna magpasalamat again sa mga patuloy po na sumusubaybay ng YouTube channel, sa mga new subscribers, maraming salamat din po, and sa mga nagpa-book for pagpasok po ng year 2026, maraming salamat po. And again, mas for now, mas pa-priority ko po ang reading, and medyo hindi po tayo mag-accept ng walk-in except for halimbawa po sa mga magpapagamot is talaga pong kailangan na hawakan. Pero as much as possible po is mag-online healing po muna tayo, and also sa reading, no? So wala po muna tayong walk-ins. And ano pa ba? And sa mga gusto pong mag-avail ng oil, like it's a for protection na rin, and talagang panggamot na sa mga kulam, lason, usog, gayuma, yan. So, meron po tayong procedures pagka nag-avail po kayo yan. So, para po mas mabilis no po ang cleansing and at the same time yung healing. So, now is meron po tayong dalawang cards dito, which is oracle card, which is spirit messages and universe, no? So kuha po tayong message from your spirits, from your spirit guides, and of course sa universe, no? But ito po mga ito, gagamitin din po natin to, no? Ito mga oracle cards na to and the tarot. But parang gusto mo palit ng tarot sana eh. Okay na to. Okay. So siguro po ang ano natin ngayon, magiging topic natin ngayon, or ang magiging message or question, no, is about ano po bang magiging outcome, ano po yung mga fears ninyo, or ano ba yung mga possible na guides or mga gabay na ipagkakalob sa inyo ng mga spirit guides ninyo and ng mga universe, no, or ng mga ascended masters as well, no, kay God, kay Jesus Christ, no, para po ma-uplift, no, or para hindi po kayo ma-down, or parang for some of you parang andito yung nagiging hopeless na, or maybe pinanghihinaan ng loob, mga tipong ganon. So, hihingi tayo ng message from them na para po magkaroon kayo ng syempre titingnan po natin kung ano po muna ba, no, yung mga pinaghuhugutan ninyo, kung ano po ba yung pinagdadaanan nyo ngayon. Then, kukuha po tayo ng solusyon dito sa dalawang to. Okay? So, let us pray. Mahal ang Diyos na masalangit, mahal sa Kristo, mahal ang Birhen Maria, mahal ang Santo Niño, pakibasbasan po ninyo napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal ang hal, banal ang spirito, mga cards na ito, para po makapagbigay po ng mensahe sa aking tagapanood. Kami po inyong samahan ngayon, bakuran niyo po kami na inyong napalakas sa proteksyon, para po wala pong ibang gumambala sa amin, at tanging presensya niyo lang po ang amin pong tatanggapin. Kami po inyong patuloy na bigyan ng kaligtasan, ilapusan ng kapahamakan, disgrasya sa kuna, at ibang klase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat ng karamdaman. Lalong-lalo na po yung mga inaatake po sa spiritual, sila po inyong hipuin para po sa kanilang kagalingan. Maraming salamat po. Amen. Alam niyo yung pusa ako naglalandi. Hindi naglalandi. Nangungulit na lang po yung mga barako kong pusa kasi buntis na po yun eh. Ewan ko ba kung bakit ganon. No? So, actually, dapat magpapipick a card ako, pero hindi na lang. Kuha na lang tayo ng message na kahit abutin tayo na maghapon. Okay, so dito muna po tayo sa first card natin, which is tarot, no? Kuha po tayo ng message from the tarot. Ano ba yung mga fears mo ngayon? Ano ba yung kinakatakutan mo, mga tipong ganon, yung mga pinangangambahan, ganon, na to the point na parang gusto mo nang sumuko, mga tipong ganon. Let's see. Kuha po tayo ng pinaka-subject or kung ano man po ang gustong ibagsak ng card, ay ng message na from
Diba? So, gusto mong makawala from this tower. No? Maybe you are parang feeling isolated, or maybe andito yung talagang gusto mong magkaroon ng freedom pero parang ang hirap na hirap ka this time. And this is kasi andito yung the lovers. Maybe meron po kayong mga pinagdadaanan. Maybe there's a third party for some of you. Hindi naman to necessarily, dito sa nakikita ko, hindi naman siya necessarily na talagang para may relasyon. Okay? So, ayan. And the bottom of the deck is the Queen of Pentacles. So, you are the Queen of Pentacles. So, and maganda yung actually dito, no? Pero parang andito yung, ikaw ang Queen of Pentacles, and andito yung mga guides mo, no? Andito yung parang, maraming natutuwa sa mga achievements mo. Maraming natutuwa sa mga blessings na dumarating sa'yo. Hindi lang ikaw, kundi pati mga nasa paligid mo, unseen, and yung mga nakikita. Meaning mga entities or mga gabay mo, especially mga duwende na nagbibigay sa'yo ng blessings, as well. Or swerte na tinatawag ng iba. Pero, andito naman yung, as a Queen of Pentacles, syempre, pagkaalam na po ito sa spiritual na mundo na ikaw is a Queen of Pentacles, ang dami na po niya sasabotahe. Ang dami na po niyang humaharang. No? And, isa po to sa Five of Cups and the Three of Wands, which is, ito is, may Tower man. May Tower man, kung halimbawa dito is, nasa top ka, or parang, hindi mo alam kung paano mo lulusutan to, pero you're asking help, no? Maybe you are asking some help na from God para maka-exit ka dito or i-save ka from that place na sobrang toxic na. Parang you want talaga is freedom. No? Gusto mo talaga makawala dito sa sitwasyon na to, which is ipit ka na. No? And to the point na ayaw mo nang maarok o ayaw mong maarok ka na itong nagbabagang apoy na to. Kasi ang lulusutan mo dito is yung main door, which is nag-aapoy. So, nandito yung gustong-gusto mong makawala, pero hindi ka naman makatalon kasi nga mataas. No? So, either patay ka or pilay ka. So, andito yung talagang you keep on shouting or pray, pero dito sa atin sa mundo is you keep on praying and ask for guidance, no, para ma-save ka or ma-heal ka. No? Kung halimbawa ikaw naman may karamdaman. Ganon. But, the Three of Wands is here. This is a victory, no? So, andito yung nakalabas ka miraculously or makakalabas ka miraculously dyan sa nagbabagang apoy na yan. Kasi you're holding the two torch dito at may apoy din dun sa gitna. So, ibig sabihin na matay ang apoy, ibig sabihin sinave ka dito ni God, sinave ka ng mga ancestors mo, sinave ka ng universe, sinave ka ng spirit guides mo. Kasi, kung dito po is nag-aalab ang apoy, pero dito po is lumiit. To the point na hinahawakan mo pa nga ang apoy. So, andito yung buong tapang mong, oh, you got the power. No? Malamang sa ganon. Talagang andito yung powerful ka. No? So, now is, andito man si lovers, no? Or maybe for some of you here is, yun nga sinasabi ko kanina na parang there's a third party involved na etong taong to is pilit kang ina-isolate, pilit kang kinukulong, pilit kang parang binabaliw, no? Maybe there's some manipulation, maybe some brainwashing na nagaganap para, alam mo yun, matuluyan ka. Or parang ikaw mismo, matataranta ka kung anong gagawin mo dito. Kasi pagka tumalon ka, pilay ka, hindi ka nakapakipakinabang. So, andito rin yung, either yun nga sabi ko, patay or pilay ka rito. No, but, nanalo ka eh. May nag-save sa'yo, andyan si God na nag-save sa'yo, and ito nga naka-exit ka. At hawak mo ba itong binigay nilang apoy sa'yo, or trials na binigay sa'yo. So, dito sa The Lovers is possible na ito rin, kumbaga, hindi rin nanalo talaga itong mga ito. Pilit kayo pinaghihiwalay, pilit kang pinababagsak, pilit kang pinalalayo, or maybe there's some talagang malalim na mga pagtatalo, pero hindi rin naman ito nagtagumpay. So, as a reward, no, aside sa temperance kasi is more on balancing talaga.
So dahil dyan sa parang nabalanse mo ang lahat, or maybe andito yung realization mo, nauntog ka, nagising ka, na ganito pala, more on illusions lang pala. No? So that's why andito si Queen of Pentacles, andito si Temperance, but here is a Temperance is sinasabing there's an overflowing na rewards or blessings, abundance, prosperity na parating sa'yo. Ganda, di ba? So, andito yung kasi yung faith mo dito is very strong, and andito yung talagang hindi ka rin talaga, I mean, andun yung talagang, syempre pagka nandito ka sa point na to, talagang hopeless case ka eh. Diba? Nag-aapoy ang pinto mo, ang taas ng tatalunan mo, paano ka makakawala? Pero, yun nga sinasabi ko sa inyo, lahat ng imposible, posible pagka kay God kayo lumapit. Lahat yan, just let go, let God, and makikita niyo po ang resulta, napaka-smooth. And nandito yung ma-amaze na lang kayo, paano ako nakalabas dito? Paano lumiit itong apoy na to? At paano ko pa itong nahawakan? No? Yung mga ganun. Pagmamalaki mo, you're so proud na nakalabas ka dyan ng buhay na buhay, and walang kagalos-galos, walang uling or what. No? Mga ganun. So, as a Queen of Pentacles, is talagang, this is your destiny. No? Maybe there's such a parang, this 2026 is talaga merong nakaabang sa'yo, or on the way na, no, yung huge sum of money na ma-receive mo from the universe, from your ancestors, from the spirit guides, from God, diba? So let's see kung ano pa ang message na pwedeng ipagkaloob sa inyo ng ating mga bantay. Actually, ano ko na to, na-shuffle ko na to ng ilang beses. Pero, aanuhin pa rin natin. Gusto kong ibalik yung dating sigla ng YouTube. Like, yun, parang sa isang araw talagang dalawa, minsan nakakatatlo pa ako, pero bihira na yung tatlo, OA na yun. So, yung dalawang reading sa isang araw is enough for me. No? Okay, stop. In the name of love. Charot. Stop. Then let go, let God. Stop. Alam mo yung stop being paranoid, no? Stop yung pagiging negative thinking or thinker ninyo. Parang, just let go, let God. No? Hayaan niyo po si God. And dahil nga dito sa sufferings na to na pinagdaanan mo before, no, is andito ngayon nakawala ka because you let go, let God. That's why andito yung imposible nga po is naging posible. Diba? That's it. Yun lang, ganun lang po kasimple ang mensahe. Pero malupet. Sabay ganun. And there's a Libra energy here. Alam mo itong Libra na to, bidang-bida to lagi sa reading ko. Sino ba to? So, maybe this zodiac sign is involved before, no, sa mga third-party issues, or maybe, kasi andito siya sa the lovers, no, which is dito yung namamakasya sa dalawang ilog, or maybe andito yung nag-iisip siya kung sino yung pipiliin sa inyo, or sa kanino man, no. So, bata dito yung na-realize niya, no, na there's something wrong, and still, ikaw pa rin yung pinili niya. So, now is blessings. Yes, di ba sabi ko nga sa inyo, is there's parang on the way na yung blessings. No? Kasi andito nga po yung hindi kayo gumawa ng anything na against the law of God. Hindi kayo nag-revenge, hindi kayo naghiganti. Parang alam nyo, kinalman nyo lang po yung sarili nyo. And again, ito po ang pinairal nyo, yung let go, let God. That's why, ang dami pong blessings sa darating sa'yo. And soonest, no, is marireveal yan. Mapapakita po sa inyo at mararamdaman nyo na po yan unti-unti. Kumbaga, dito po kasi yung talagang punong-puno pa rin pa kayo ng pag-asa. Kahit na po nagkaroon po kayo ng mga parang matinding pagsubok or maybe heartbreaks, mga ganyan. Ay, hindi bumaba. Pero bababa rin niya. Sumabit lang. Okay, what else? Okay, so for now, it's just go with the flow lang kayo. And we also have the Virgo energy. So about this Virgo energy, kailangan lang po na, alam po yun, kailangan nyo po, no? For the Virgo energy is yung go with the flow. And about sa Libra, is meron dito blessing, no? Soon will be revealed, and also ikaw, collective, no? Is may blessing din na darating sa iyo.
Ako, soonest. And 3 years ago, ano nangyari sa 3 years ago na to? Holy Spirit, please give me a message kung ano nangyari dito sa 3 years ago na to. Thank you. 3 years ago is you're asking for help. Ano ba tayo ngayon? So, 26, 2024, 2023, 23, 24, 25, 23. So, 2023. Nagbilang pa talaga yun. So, 2023 is, maybe meron ka talagang, this year na ito is medyo, nagkaroon kayo ng matinding argument or matinding pagsubok that time. But, again, lalagpasan nyo yan. No? Kasi, there's a confession na nangyari. So, andito maybe nagtapat, umamin, mga tipong ganon, to save yung relationship ninyo or parang mas maging, para lang hindi mawasak yung family. Maybe your person is asking an apology sa inyo 3 years ago para lang po talaga maging maayos na. So, parang umiikot itong reading na to sa yung bang till now, parang hindi ka makamove forward dahil sa past. No? Kumbaga, andito yung parang trust issues pa rin. Maybe meron ka pa rin mga thinking na gano'n, na baka naglolo ko pa rin ang jowa mo. Gano'n. Okay? And always wanted to stay beside you. Okay, so, ibig sabihin talagang ayaw niya rin mawala ka. Yun lang yun. No? So, and deserve mo naman yan. Kumbaga, maybe marami ka rin sacrifices in life, no? Or nung time na kayo talagang naging together nitong person mo na to. And hindi naman siya papayag na ganun-ganun na lang na masira ang matagal nyo nang binuo. Maybe for some of you is 2 to 3 decades na magkasama. No? So, 20 to 30 years. Then, all of a sudden, nagkaroon ng ganitong issues. But, bigyan nyo po siya ng chance, no? Na magbago. Pero kung halimbawang ito is very repetitive na or parang paulit-ulit na, hindi lang once, twice, thrice ginawa, ay, tiklopin nyo na po sa ulo yan. Kasi bulsa yan. Tiklopin nyo sa 8. Kung kaya nyo gawin 10. Diba? Kung gagawa po pa rin siya sa ngayon ng ganyan, kung ang person nyo po is patuloy po kayo lolokohin, patuloy po yung gagawa ng mga makamundo, ang kaluluwa po niya na talagang straight to hell na. So, mahirap na po sagipin niyan. Kasi that's the will of God, no? Yan na po yung decision niya. Yan na po yung judgment day niya. No? Kung talagang uulit at uulit pa to, kamustahin nyo na po siya sa hell. Okay, so it's your family member, yes. Absolutely, family member. So, okay, so sa family member nyo din is meron din po some parang mentally ill, no? Or merong problema, not necessarily parang sabi ng baliw, hindi. Maybe andito yung nilalaso ng isip, nag-overthink din, or maybe moody, pero there's some attacks, no, na nangyayari dito. It's a spiritual attack. Hindi po to yung parang toyo lang, moody lang, hindi. As long as tayo nga po is na nagiging parang nakapakaliwanag na po natin, yung aura po natin is ramdam-ramdam na po ng demonic entities na yan, nagtatawag din po yan para po tayo isabotahe, para po tayo sirain, para po tayo ay alam niyo po yun, hindi na po makapag-move forward sa mission po natin dito sa lupa. So, all you have to do here is to parang mas i-deep or i-deepen niyo pa po yung faith niyo kay God. And alam niyo po yun, maninikluhod kayo na kayo po ay sagipin sa mga ganitong klaseng sitwasyon or problema. And maybe ito rin yung nagiging cause ngayon ng parang mga fears mo ngayon ay parang nagiging hopeless ka na rin sa ngayon. Anything else? Separation. Yes. So, for some of you, dahil dito sa pagiging mentally ill mo, now is you are now thinking, ito is for some of you na po ito, na kasi yun na lang po makaka-resonate dito, parang nagja-jump na po tayo eh. So, for some of you here is parang you're thinking na, siguro it's better na maghiwalay na lang kami. Kasi nga ako sabi ko nga sa inyo, kung paulit-ulit din naman ang ginagawa sa inyo, itlupin nyo na po sa 8. Or better yet, hiwalayan mo na. Yun lang naman po, no? But again, ito po is under po ito ng manipulation at hindi po ito normal, no? And sa tingin mo kasi, no, if ever na kayo magkakaroon ng separation, baka sakali kang gumaling. Or maybe now is kasi it's healed, so meaning, magaling ka na eh.
no? Or okay ka na eh. Naka-move forward ka na eh. Or maybe labanan mo na itong mga illusions na to. So, andito na kayo sa part na talagang till death do you part. No? Talagang till the end kayo talaga nitong person mo na to. But, here's the secret admirer. Maybe ito rin, ito na yung time na ayoko lumabas, no? Pero ang sinasabi kasi dito is, yung secret admirer na to is also your person. No? Na ngayon niya nare-realize, ngayon niya nakikita, ngayon siya naniwala kung ano ang merong gifts or abilities na meron ka sa spiritual na mundo. So now is, kumbaga, andito yung parang na-amaze, no? Itong person mo sa'yo. Anything else? Last 3 cards, please. Last 3 cards na lang po tayo. And we have the third party also saying na till death dead. Parang alam nyo yun, ayaw din bumitaw nitong third party na to. No? Parang hanggang sa kaduluduluhan din daw or sa last na paghinga niya is hindi rin siya bibitaw kadulyoso. No? And I'm yours forever. And God hired you. Okay. So, mahirap to actually. Sorry to say this pero for some of you here, parang talagang etong third party na to is gagawa to ng paraan, no, para talagang ma-hook or talagang hindi siya hiwalayan nitong person mo. So, but God hired you. So, hindi ito mananalo, promise. So, ask tayo ng additional about dito sa God hired you. So, give some space time. Okay? So, ganun lang. Parang hinga-hinga ka lang muna. No? Makiramdam ka muna. Last 2 cards, please. On the way blessings, wait patiently. So, ito is yung mga minamanifest mo to na for sure, ipagkakalapusan nyo to ni God. Kasi, God hired you and mag-a-apologize to. Okay? So, tingnan natin kung ano ang magiging takbo nito. No? Kasi mag-a-apologize to either yung person mo or yung third party. Let's see. Yung third party na to, kukulit din no? Para mga kuto. Okay, so let's see. What else? Ano pa po ba? First card, manifest. Yes, sabi ko nga sa inyo, di ba? I-manifest nyo to. Na magkaroon kayo, spend more time together with your person para ma-realize nyo na talagang you deserve, no? Yung ganitong klaseng parang love, no? I mean, hindi lang parang, kundi love talaga. No? And no, in reverse, so ibig sabihin, may pumipigil, no? May pumipigil sa I mean, alam niyo sa patutunguhan ninyo or parang magkaroon ng reconciliation or maging mabuo uli ang pamilya ninyo or relationship ninyo. Meron po talaga. No? But, hindi po talaga matutuloy po to kasi once nag-manifest ka again, kasi nga you are a powerful manifestor and God hired you, so paano niya maisasagawa ang pagharang nitong honeymoon or hindi man kayo, or maybe for some of you ngayon is nandito kayo sa honeymoon phase, maybe mas naging sweeter kayo than before, mga ganon. Anything else? Dito kasi kukuha lang tayo dito ng 5 cards and the bottom of the deck. So, patience and intimacy. Diba? So, just wait for this, no? There's you just need patience, no? I mean, be patient, no? And, yung intimacy, yung chemistry, is talagang andito yung magbabalik ulit. Okay? So, congratulations, kasi hindi po nanalo ang kabit. Charot. Okay. So, now, isa nito sa spirit tayo, no? Kuha tayo ng message from your spirit. From your spirit guides, no? Especially po to sa may mga loved ones na, nag-passed away. So, hingi po tayo ng message from them kung ano po yung mga guidance or ano po yung mga bilin nila or paalala nila sa inyo. Especially po sa moment na to na medyo parang may mga pinagdadaanan kayong alam nyo sa sarili, parang andito yung nagtatalo, hindi, kaya ko to, hindi, parang ayoko na, may mga ganon. Okay? Papa tayo ng message from them. First card.
So, first card is if you pay close attention, you will notice all the doors that once closed are opening up. So, just in a different form. Things may not appear exactly as you had envisioned. Yes, no? So, parang, alam niyo po yun, parang kailangan nyo lang talaga mag-focus. Parang, better na parang wag po kayo mag-expect sa gusto ninyo. Again, hindi po naman talaga masusunod yung gusto natin eh. Yung kagustuhan po ng Panginoon pa rin na masusunod. Meron lang po tayong mga targets, no? Pero, sigad pa rin na magbibigay niyan kung karapat dapat ba yan o meron pang mas karapat dapat dyan. Minsan po kasi ang binibigay ni God sa atin is, yun nga po, na hindi natin ina-expect. So, diba, humingi na pa tayo ng 10 kilong bigas, pero ang bibigay sa inyo, 25 kilos na. Di ba nga ganon? No? So, pero kung magpipay attention ka and you always open your doors, no? Ano-notice ninyo, no? Ano-notice po ninyo na meron palang bago. May bago pala akong kakayanan. Ay, may bago pala akong ganito. May bago pala akong silbi. Ay, may mga tipong ganon. So, ano lang, awareness din, ano? Awareness din kailangan. See? Still, dito pa rin ang focus, no? Focus your mindset on what you can control. Doon ka mag-focus, parang, pagka alam mong, syempre alam naman natin yung mga mali at tama. So, ano lang, alalay lang, no? So, instead of what you can't, the world is your oyster. Elevate your thought pattern so that you can attract abundance into your life. You are what you believe. O, diba? Pagka inisip mong mahina ka, yung ka na. Pero pagka iniisip mong warrior ka, iniisip mong leon ka, iniisip mong wolf ka, no? Ganun kang lalabas. Iniisip mo na isa kang phoenix, no? Talagang ganun ang lalabas na energy sa'yo. Pero kung iniisip mo parang kang lang na may lagi nagtatago sa dilim, like bubuwit, no? Mga ganyan, na may maramdaman lang na tao nagtatago na, pero mga traidor, no? So, hindi maganda yung ganun. So, kailangan mo lang talaga dito is focus, no? Yeah, okay. So, now is, kasi through that, no, kung halimbawa nagpo-focus ka and andito nga yung pattern, no, ng buhay mo is talagang well elevated. Mas, parang alam mo yun, mas makaka-attract ka ng abundance, no? Or, kahit na nga ano na lang, simplest way na lang, yung magkakaroon ka ng positive energy, lagi ka nakangiti, wala kang sama ng loob, mga tipong ganon. So, yung abundance is talagang laging open. Laging yung patakbo sa'yo. Tatakbo talaga sa'yo yan. Hindi yan maglalakad, tatakbo sa'yo. Para kang isang magnet na yung abundance o yung coins, papel, pera o naman, o vacuum cleaner na lang, na talagang lalapit sa'yo. Hihigupin mo lahat yan. Mahihigup mo lahat yan. Okay, so sa third card mo is you are not moving too slowly. And you're thinking na ganyan ka eh. Now, for some of you, parang ang tingin nyo nga, minsan parang walang development, parang ganun pa rin. Parang hindi naman ako lumalakas, parang hindi naman ako magaling, parang naman walang nangyayari, at ganun pa rin, yung ganun. So, may mga thinking ka na ganun. So, drop the self-induced pressure. Tigilan mo yan. So, you are the sweet spot between taking care of yourself and still making advancements on your goals. On this path, there is no such thing as being behind. Smile. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. No? Kailangan lang po talaga dito, positive po tayo. Though talagang at first, mahirap po talagang parang sakyan, minsan ang problema. Pero alam niyo po yon, magmuni-muni lang po kayo sandali. Then, erase niyo po kay God, i-surrender niyo po kay God yan. Leave it all to God. Alam niyo magiging smooth ang lahat and parang nabunutan kayo ng tinik. Or parang alam niyo yun, divert niyo po yan sa mga bagay-bagay na alam niyo kung dito ako sasaya, dito ako makakalimot. Huwag naman magpakalango kayo sa alak, no, or mag-drugs kayo. Parang alam niyo po yan, like going to beach, or maybe sa park, mag-walk kayo with your dogs, with your person, or with your family, mga ganyan, going to mall, ganyan, watch movies, yung mga ganon. So, kung ano po yung tingin nyo pong parang marirelax kayo. Then, after po na alam nyo, parang back to normal na naman ang lahat. Okay?
So, smile, breathe, and carry on. Ayun, dalawa. Okay, so trust yourself more. Know that you are in the right place at the right time. Totoo yan. Parang ano lang, bigyan mo rin yung time. I mean, yung sarili mo, yung trust sa sarili, no, is, I mean, gawin mo. I mean, wag kang mawala ng tiwala sa sarili. Yun na lang, no? So, opportunities will present themselves you when they are meant to. Para wag tayo magmadali. No? Again, yung patience talaga po is importante po yun sa buhay natin. Kahit na andito yung nagkukumahog ka na, sabihin mong sleepless nights para lang magkaroon ng magandang outcome, yung mga ginagawa mo, yung hard work mo, na and then all of a sudden parang magtatanong ka, bakit po ganito pa rin, nagpupuyat na nga ako, hindi lang ako natutulog, yung mga ganon, still parang may question ka pa rin kay God. So yun yung huwag po natin gagawin. Go with the flow nga, di ba, sabi ng cards mo. So just go with the flow and let it go, let God. And what else? Opportunities will present themselves to you when they are meant to, no? All in divine timing. Yes, that's it, no? All in divine timing. Kumbaga, hindi po natin pwedeng i-rush ang lahat. Lahat naman po is may proseso. Okay? So get excited about the future again instead of fearing it. Yun lang. Kumbaga, huwag ka matakot. No? Basta, kung ano yung mission mo, kung ano yung task mo, kung ano yung ginagawa mo sa ngayon, tuloy-tuloy mo lang as long as alam mo tama naman eh. Wala ka namang inaagrabyadong tao. Dito yung tinutulungan mo naman. You have a good heart. So, ano yung dapat mo ikatakot? And if alam mo rin na si God isa sa sayo, wala kang dapat ikatakot. Okay? Okay, so the bottom of the deck, dito pala tayo. Okay, so find ways to fill your cup. Yun, diba? So, be self-full. Follow your heart and always trust intuition. So, maybe sa inyo nga, minsan po kasi hirap po talaga. At first, lalo na po sa mga baguhan, yung mga intuitive po dito, yung mga malalakas po ang kutob, minsan po talagang meron din po magdi-discourage sa inyo. Tingin na po sa inyo, pagka kinutuban kayo at shinare nyo po yun sa tao, or inopen mo dun sa tao na kinutuban mo, sasabihin sa'yo, paranoid ka, baliw ka, siraulo mo, yung mga ganun. But, yung mga ganitong bagay, as long as nga, sinasabi ko sa inyo, you are well connected kay God, direct connected kay God, let them go. No? Huwag niyo po sila pakinggan dahil you just need to follow your intuition and trust your intuition. So go deep within, find your triggers and address them one by one. Self-healing is the best healing. Only then can you offer the best version of yourself. So paano ba yung self-healing na tinatawag? No? So actually, ang self-healing kasi is pagka hindi mo na pininiwalaan yung sarili mo, ikaw na rin ang mawawasak sa sarili mo. No? Kung hindi mo paniniwalaan yung mga kutob mo, hindi mo paniniwalaan yung, or hindi mo pinakikinggan yung mga whispers sa'yo ng universe, ng spirit guides mo, weak ka na nun, and talagang maliligaw ka. No? So, ang kailangan mo lang talaga dito is, for the self-healing is, yung bang, love yourself, no? And believe, faith, always have faith. Yun ang pinaka-the best. And the bottom of the deck here is, it's time to stop letting worry rule you. Instead, get excited, no, for the future. And it will bring. What energy and emotion you put out comes back to you. With a little conscious effort on your part, that happy ending can and will be yours. Believe that. Totoo naman yun. Actually, totoo yan. Once kasi na talagang parang kung ano man yung energy na meron tayo at hindi po natin yan parang lalabanan, like more on low energy, negative thinking, masyado natin yung emotional, no? Meron tayong emotional breakdown, ganyan. Mas maganda po yung meron po tayo talagang sumbungan, yung bang naibubulalas natin yan. Kasi later on, kahit naman po tayo is mag-open po sa ibang tao, still, nasa atin pa rin po yung decision. Parang andito lang tayo to share or parang maibuga yung sama ng loob na meron po tayo. But still, sa atin pa rin po ang decision. So, yun lang po ang kailangan nyo gawin. Na kumbaga, stop worrying about the future. No? Kasi nga, kumbaga, andito naman yung
Minsan po kasi talagang tayo lang din ang gumagawa ng ikakabagsak din natin. Pagka halimbawang nawala na ng pag-asa, natalo ng isang beses, ayaw nang bumangon. Kailangan po talaga dito laban. Kasi tayo po, nandito man po tayo sa mundong to, nakakakapa natin ng lahat ng bagay, nahahawakan natin, naaamoy natin, still nasa spiritual na mundo tayo. Lahat naman po ito is temporary lang eh. Kinukuha na nga po unti-unti ni God eh. Yung mga lupa, ginagawa niya ng dagat. Diba? So, kailangan natin ng awareness talaga and maging observant na rin at the same time. Okay? So, dito na po tayo sa universe. Ano ba yung message sa atin ng ating universe? Actually, ito ako excited din. Kasi, para lang din, alam nyo yun, anong tawag doon? Maliwanagan kayo. Okay, so, ano po ba ang message niya sa amin? Universe. Diba? Talon agad. So, you can't do the same thing over and over and expect a different result. Change comes from thinking thoughts you never thought before and showing up to meet them down streets you never walked before. So you can't do the same thing over and over, expect a different result. Parang kailangan nyo mag-explore to. Kailangan nyo mag-search para kung halimbawa ang question niyo is paano ba to? Paano ba to ma-resolve? Paano ba to matitigil? Like mga ganyan. Or maybe paano ko ba i-improve yung power ko, yung strength ko, yung analyzation ko, yung mga ganyan. So, better to parang expand nyo pa yung knowledge, no, especially sa spiritual, no, or kahit saan in general. No? Parang huwag kang tumigil sa ganyan lang. For sure, magkakaroon naman ng guidance yan from the universe. No? Anything else? Ano to ha? Parang pinagagalitan tayo ng universe. Okay, so when the world feels like it's coming crashing down around you, take that as an opportunity. No? Totoo yan. Kapag pakiramdam niyo po parang pabagsak ka na, or parang andito yung, parang nag-aabot-abot yung parang hindi ka pa tapos ito sa problema, tabi parating na naman. Yung mga tipong patong-patong na, yung mga ganun. So, yun na nga. So, when the world feels like it is coming crashing down around you, take that as an opportunity. No? Not a curse. Baka kasi iniisip nyo, baka mamaya iniisip nyo na, sinusumpa ka na ng mundo. No. Take that as an opportunity to find yourself and let go of who you thought you were. Kasi kailangan nyo pong magpakabuti. Kailangan nyo pong idiretso or itama yung mga pagkakamali nyo before. Maybe talagang, for some of you here, is talagang may nagawa pong pagkakamali, but andito rin paninindigan na sinasabi na tao lang ako. Tao lang ako, nagkakamali ako. Maybe andito yung binrake mo rin yung mga against the law of God, yung mga law of God, no? I mean, ano naman yun, binali mo, no? So that's why andito yung medyo kinakalabit ka ngayon ng universe. And, asan na tayo? Not all storms come to destroy your life. Yes, actually yan, papatibay pa nga yan eh. Yung mga pagsubok na yan. Some come to clear your path. Yes. No? Kasi, meron ng mga dilubyo na nangyari sa buhay natin. Diyan po malalaman kung sino totoo at hindi. So, diyan marirealize mo lahat. And kailangan mo i-analyze. No, kung sino yung mga lumalapit sa inyo, na dumating kayo sa point na talagang hikahos, tipong nagkasakit, no, na pero noon na ikaw yung meron na meron, tapos andun yung, alam mo yun, open arms ka, or andito yung talagang super giver ka, but nung ikaw na ang nag-suffer, wala silang lahat. So, you need, parang to choose. Decide that this crisis will be the turning point for what you have been waiting for. So, kailangan parang linis-linis, no? Operasyon, walis, ganun. Kailangan na natin maging, mapili this time. Pero alam ko naman si God din ang gagawa niya para ilayo ka sa mga ganun tao, no? So, you will soon be surprised and grateful for how everything happened the way it did for you to receive better and greater. O, diba? So, meron na po talaga. Soon, no? You will soon be surprised and grateful. So, may parating talaga. No? This is confirmation na doon sa mga nauna natin mga cards kanina na talaga meron pong on the way na blessings na marireveal po sa inyo soonest. Okay? So, trust the process is how things are unfolding for you.
Trust the process, trust God, trust the universe. Dahil yan is talagang nakasupport po sa inyo yan. So when you hold on to the past, it stops you from living in the present. O kaya sabi ko sa itapon nyo na yan eh. Yan din, tiklopin nyo po sa walo yan, tapos tapon nyo po sa dagat, tapon nyo sa hangin, sa hangin, baon, ganon. So release any old hurts or worries or regrets. Commit to being in the here and now. Forgive yourself for where you think you may have been wrong. Oo, kasi minsan huwag naman natin lagi sisihin sa ibang tao. Minsan sisihin mo rin yung sarili mo. I mean, alam mo yun, may pagkakasala rin po tayo. Yung mga sarili po natin, dahil po sa pakiramdam na parang perfect kayo, hindi nyo po nakikita yung kamalian ninyo eh. Na parang sumiksik na po sa utak ninyo na kayo po yung laging tama and yung person nyo po ang laging mali. So try to, alam nyo po yun, intindihin nyo pong maigi. Alisin nyo po yung pride, yung ego, then doon nyo po marirealize. Magpakumbaba po kayo, then doon nyo po marirealize, mali pala ako doon. Baliw pala ako doon. Ay, ganun pala yun. So, yung ganun. So, forgive yourself din. Yeah? So, and you deserve inner peace. So, let it go. So, yun lang. Kailangan nyo lang po talaga ng ganun. And, bottom of the deck is don't worry. Everything you've been waiting for is on its way. Again, diba? Talagang ano na to, parating na to. Wala nang makakapigil dito. Ito is galing from the universe to. No? Nobody can stop this. Nobody. Okay? So progress is being made even if you can't see the results ngayon, ano? So much is happening behind the scenes from the creation of your dreams. Trust the process. Yun nga sinasabi ko, trust the process. Trust the process kasi ito is for sure may progress naman ang lahat ng mga hard works ninyo. Lahat ng pagsisikap ninyo, lahat ng pagtitiis ninyo, sakripisyo ninyo, kabiguan ninyo. May ano po yan. And andito yung parang yun nga po sinasabi ko kanina na wala naman pong revenge na nangyari. So andito po yung reward is coming from you, coming to you, or on the way na po sa inyo. So ano lang po, konting tiis, no? Pero I'll make sure na this year 2026 is magiging ano kayo, full bloom, ano yung bloom, na mag-bloom po talaga kayo, as in yun nga po sinasabi ko kanina, there's a huge sum of money na parating po sa inyo. So there's a lot of blessings, opportunities na darating sa inyo ngayon. Kung sino man po makaka-resonate dito, just claim it. And sa mga hindi naman po, and better to scroll na lang po ng ibang YouTube channel, no? So, that's our reading for today, and hoping po na nakapagbigay po ka ng gabay sa inyo ngayong araw na to. And dito na po tayo sa ating healing. So, sa mga naka-resonate po, hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. And sa mga gusto po magpa-reading for confirmation and gusto magpagabay at gusto po ng clarification or gusto po ng guidance at alamin ang life purpose, is andyan lang po sa description box ang aking contact details. Okay? So, close your eyes po para po sa ating healing. Okay, so that's it, and God bless you all. Love, peace, and hope, and love and light. Bye. Ting, ting. Bakit yung camera?